Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah nandito naman tayo sa pagkikita natin uli upang talakayin ang isa sa mga mahalagang usapin sa ating relihiyong Islam na pinamumunuan po ng MOPA. At ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa al-hijab. Al-hijab fil Islam. So, ang hijab ay, ibig sabihin ng hijab ay pagtatakip. Pag sinabi natin hijab, special po sa babae, ito ay pagtatakip sa masilang sa mga parte ng kanyang katawan. Pero hindi nagkasundo ang mga ulama saang bahagi ba ng katawan niya, ng mga kababaihan ang dapat lang na kanilang tatakpan. Unang-unang pagtatakip ng babae sa kanyang katawan ay obligado po at ito po ay napagkasunduan po ng mga ulama. Nabanggit sa Quran, nabanggit sa Sunnah, at napagkasunduan ng mga ulama na kinakailangan takpan ng babae ang kanyang katawan. Maliban lamang sa kanyang mukha at sa kanyang palad ng kamay. At ang kanyang itatakip sa kanyang katawan ay kinakailangan ay hindi po manipis at hindi po transparent, kundi makapal po. At inshallah tatalakayin din natin yan. Ang hijab ay hindi na pagkasunduan ng mga ulama kung ang alin sa katawan mo ang dapat lang na ipakita mo. So, magsisimula tayo sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O sugo ng Allah, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, sabihin mo sa mga asawa mo, wa banatika at mga anak mong kababaihan, wa nisa'il mu'minin at sa mga asawa ng mga mananampalataya. Yudnina 'alayhinna min jalabibihin, ibaba nila at takpan nila ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang jilbab. Ang jilbab is ito ay nilalagay sa taas ng ulo at ibinababa at natatakpan po hanggang sa dibdib po. Dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. At ito ang pinakamainam sa kanila na sila ay makilala. Fala yu'dhain. At hindi sila mapahamak. So, ibig sabihin, hindi sila mababastos. So, obligado na magtakip ang babae sa kanyang aurat. Sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Asma, innal mar'ata idha balagatil mahidha lam taslu an yura minha illa hada wa hada. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Asma, sabi niya, O Asma, tunay na ang babae kapag siya ay pumasok na at naging dalaga na o ganap ng dalaga, lam taslo an yura minha illa hada wa hada. Hindi na pwede makita sa parte ng kanyang katawan maliban ito at ito. At ang tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam wa asyara ila wajhihi wa kaffayhi. Maliban na lamang sabi niya ito at ito. So ang pwede lang makita sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ito lang at itong palad ng kamay mo. At yun din nagsabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kababaihan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Sabihin mo, ya Muhammad, sa mga kababaihan na ibaba nilang kanilang paningin at huwag silang titingin sa mga bagay na hindi pwedeng makita nila, katulad ng mga private part ng kapwa nila babae at private part ng mga kalakihan na hindi nila pwede makita o aurat ng mga kalakihan. At pangalagaan nilang kanilang pagkababae, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, at huwag nilang ipakita ang kanilang mga palamuti maliban na lang kung ano yung hayag dito. So ano yung hayag dito? Ang pwede lang ipakita ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama na pwede lang ipakita ng babae na aurat o parte ng kanyang katawan ay ang kanyang mukha at ang kanyang palad ng kamay. Yan lang po ang pwedeng makita ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama. Pero sa ibang mga ulama, katulad ng Hanabila, hindi pwede makita lahat. Maliban lang sa isang mata o dalawang mata. Ibig sabihin, nakanikab lang. Yan ang pananaw ng Hanabila. Kaya naman, sa batas ng Islam, kapag may lalaki na gusto mag-asawa sa babae, kapag siya nakanikab, ang pananaw pa rin ng karamihan sa ulama, ang pwede pa rin makita ng lalaki
ay kung ano lang po yung pwedeng ipakita niya na hayag. Ang kanyang mukha at ang kanyang dalawang palad. Yan lang po ang pwede niyang ipakita sa lalaking gusto mag-asawa sa kanya. Maliban po sa Hanabila na nag-istrikto sa usaping ito, sa pagninikab, na kung saan obligado sa kanilang nikab, ay pinahintulutan nila sa lalaki na gusto mag-asawa sa babae na may pakita, hindi lang po ang kanyang mukha, pati ang kanyang buhok, ang kanyang liig, at hanggang sa kanyang siko. Pinahintulutan nila kahit na sila nag-istrikto, pero hindi sila naging maluwag sila pagdating sa kung ang lalaki gustong pakasalan ang babae. Ngayon, yung buhok mo at ang liig mo, pwede mo lang yan ipakita sa maharam. Hindi mo yan pwede ipakita sa hindi mo maharam. Ngayon, pag-usapan natin hanggang saan ang aurat ng babae. At ang aurat ng lalaki sa kapwa niya lalaki at ang aurat ng babae sa kapwa niya babae at ang aurat ng babae sa lalaki o sa hindi niya maharam. Ang aurat po na pinag-usapan natin dito o pag-usapan natin dito ay ang parte ng katawan mo na pwede lang makita sa iyo. Pero ang usapin na to ay wala pong matitibay na dalil. Ito po ay ijtihad ng ating mga ulama, pagsusumikap nila na tukoy kung saan sa parte ng katawan mo ang iyong aurat. Pero walang matibay na dalil. Ang aurat ng babae sa kapwa niya babae ay katulad ng aurat ng lalaki sa kapwa lalaki. Ano yun? Mula tuhod hanggang pusod. Mula tuhod hanggang pusod. Sa kapwa mo babae, kung babae kayo lahat, ang pwede lang makita ng kapwa mo babae mula sa baba ng tuhod, mula sa tuhod pababa, at mula pusod pataas. So, pwede makita yan ng kapwa mo babae. Ibig sabihin, kahit walang takip yan, pwede niya makita yan sa babae na kapwa mo. Kaya lang, ang sabi ng ilan sa mga ulama, ganun pa, kahit na pwede makita ito ng kapwa mo babae, maging mahigpit ka pa rin, halimbawa, kasi kinakailangan mapagkatiwalaan mo yung makakakita ng aurat mo. Kasi baka ikwento niya yung nakita niya sa mga lalaki na magkagusto sa'yo, o sa mga lalaki na hindi mo mahram, baka maikwento niya yung bagay na yon. Kaya naman, ang sister sa Islam, dapat maghigpit pa rin siya sa pagpapakita ng parte ng kanyang katawan kahit na pinahintulutan ito sa kanya na makita sa kapwa niya babae. So sa aming mga kalakihan, ang aurat namin ay ganoon din po katulad din po sa babae. Sa kapwa babae, sa kapwa lalaki, lalaki sa lalaki, ang pwede lang po makita din sa ng kapwa namin lalaki mula sa baba ng tuhod, pababa, mula tuhod pababa, at sa pusod pataas po. Ngayon, paano naman ang lalaki sa babae na hindi niya mahram at sa babae sa lalaki na hindi niya mahram? Hanggang saan bang pwede namin makita sa parte ng katawan ninyo? At sa amin naman, hanggang saan ang parte ng katawan pwede niyo makita? Sa amin, ang pwede nyo makita ay mula sa baba ng tuhod namin hanggang sa pusod pataas po. Kami, hindi na pagkasunduan ng mga ulama. So, yan yung kailangan takpan ng hijab. Yung dapat natakpan. So, ang pananaw ng karamihan sa ulama na ang pwede lang namin makita sa inyo na dapat ninyo takpan ng inyong hijab ay ang ipapakita lang ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga palad ng kamay. Yan lang ang pwede namin makita sa pananaw ng karamihan sa ulama. Sa ibang mga ulama mula sa Hanabila, ang mata lang ninyo ang pwede lang namin na makita. So, magkakasala kayo ayon sa Hanabila, sinang-ayon na sa Ibn Baz at mga ulama ng Saudiya, magkakasala ang babae kapag makikita ang kanyang mukha. Yan ang pananaw nila. At isa sa dalil nila sa panahon ng Umrah o Hajj, kapag mag-hajj ang babae o mag-umrah, pag siya ay muhrima, hindi siya pwedeng mag-niqab. Pero sabi ng mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dadaan na yung mga kalakihan, ay binababa nila ang kanilang jilbab at natatakpan ang kanilang mga mukha. Yan ang dalil ng ating mga ulama na kapag ang babae ay naka-ihram o nagsasagawa ng umrah at hajj, ay magtatakip pa rin siya ng kanyang mukha. Pangkalahatan, ito ay opinion na hindi na pagkasundo ng mga ulama. Dahil ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang niqab ay sunnah. Ang niqab ay sunnah. Magiging obligado lang ito. Nagkasundo ang mga karamihan sa ulama kasama ng Hanabila kapag ang kagandahan ng babae ay nakakafit na. Dito sila ay nagkasundo na ang pagninikab ay obligado. Pangkalahatan,
kukunin natin dahil nga marami pa rin sa mga kapatiran natin na mga kababaihan sa Pilipinas ay naka-hijab pa rin. So yan naman ang pananaw ng karamihan sa ulama na ang hijab, ang pananaw ng karamihan sa ulama ay dapat na ang pwede lang ipakita ng babae ang kanyang mukha at ang palad ng kanyang kamay. Kasi sa loob ng sala, nagkasundo ang mga ulama na kapag ang babae magsasala, ang dapat na ipakita ng babae ay ipapakita niya ang kanyang mukha. Ngayon, pag ba ang babae pinaghintulutan sa kanya na may pakita ang kanyang mukha, pwede na ba siyang maglantad? Pwede na ba siyang lumabas? Pwede na ba siyang mag-upload ng kanyang mga larawan sa social media? Hindi pa rin pwede. Hindi ibig sabihin na pwede makita ang aurat mo o pwede makita yung parte ng katawan mo sa mukha at ang palad is i-upload mo na sa social media. Kahit nakanikab ka, bawal pa rin. Bawal pa rin na i-upload mo ang larawan mo. Kahit na yan ay nakanikab pa rin po sa social media. Kasi kasalanan pa rin po yon. At hindi pa rin pinahintulutan ng ating mga ulama na magda'wa ang babae sa social media na makikita ang kanyang mukha. Pero ang ilan sa mga ulama, sabi nila, kung hindi naman siya magpapakita ng kanyang mukha, ika nga, hijab, kasi ang hijab is pangkalahatan, hindi lang yung tatakpan mo yung katawan mo. Magkakaroon pa rin ng hijab. Ibig sabihin, magkakaroon ng hijab. Hindi mo mafe-fit ng lalaki sa pamagitan ng boses mo. Hindi mo mafe-fit ng ang lalaki sa pamagitan ng kasuotan mo. Yan ang ibig sabihin ng hijab. Hindi yung hijab na nakatakip lang yung katawan mo pero para nakikita naman yung katawan mo. Kaya naman, sabi ng ating mga ulama, ang katangian ng hijab ng babae na naayon sa batas ng Islam, una, an yakuna satiran li jami'il badan na adal wajhi wal kaffain. Kinakailangan ay matakpan ang buong katawan mo, sister, maliban sa mukha mo at dalawang palad ng kamay mo. Kinakailangan matakpan ang buong katawan mo. Ibig sabihin, may takip ang buong katawan mo, maliban sa mukha at sa kamay mo dahil siyempre hindi kasi nagkasunduan na pagkasunduan ng mga ulama ang nikab. Pangalawa, an yakuna samikan la yukshafu ma tahtahu min al-jism. Kinakailangan ng suot mo na kasuotan na pangtakip, abaya, jilbab, o anumang pangtakip sa katawan mo ay makapal. At hindi po nakikita ang nasa loob nito. Dapat makapal. Pangatlo, an yakuna fadfadan, wasi'an, wa ghayru dayiqin, wa likay la tadhhar ma'alimul jism. Kinakailangan po ay malapad po. Malapad, malawak po at hindi po masikip. So hindi po pwede sa babae na ang kanyang suot na takip sa katawan niya ay masikip po. O kaya ay nakaka-fit na po yung kanilang kasuotan. Kinakailangan din po, hindi po nakakaakit po yung kulay. Kaya dapat yung kulay ng suot ninyo, pinakamainam is itim. Pwede naman ibang kulay, pero wag naman umantong sa makaka-fit na po ang kasuotan. Kaya dapat maitim, pinakamainam, para iwas fit na at makaakit po sa kalalakihan. Hindi po matatawag na hijab. Ang natakpan lang ang ulo niya, tapos masikip po yung damit. O maluwag yung damit, pero masikip ang pantalon. Hindi po hijab ang tawag dyan. Yan din po ay sufur yan. Sufur, o yan po ay pagpapakita rin po ng aura. Hindi ibig sabihin na nakahijab na si sister at naka-long sleeve na siya pero masikip yung long sleeve niya, masikip din yung pantalon, hindi hijab yan. Yan ay aurat pa rin yan. Yan ay sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nari ilam arahuma. Dalawang uri ng tao sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya na tao ng impyerno pero hindi ko pa sila nakita sa time ko, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sa panahon natin ngayon, meron na, naglantaran na. Ano yun? Sino yung mga babae na? Nisaun, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilatun, ruusuhunna, kaastimatil buktil maila. Sila yung mga babae na nakatakip naman ng katawan, kasiyat, ariyat, pero hubot-hubad naman ang katumbas. Kasiyatun, ariyat, pero ang katumbas naman ay hubot-hubad. Bakit? Masikip ang damit, nakikita yung buhok, kasi ginawang fashion ng hijab, masikip ang abaya, nakabukas yung abaya, masikip ang pantalon, or nandiyan pa yung iba sa TikTok kumakanta, sumasayaw. Subhanallah, anong klaseng niqab yan?
Meron ako nakita diyan na ilan sa mga kapatiran natin sa ibang tribe na subhanallah, nakanikab nga pero grabe kung sumayaw. Nakanikab nga pero naninigarilyo sa public ng vape. Hindi po yan ano, hindi po yan pagtatakip. Yan po ay paglalantad din po ng aurat. At dapat nga sa social media, hindi po naglalantad ng babae sa social media kasi mas masahol pa yan sa ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lumabas ang babae sa loob ng bahay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'atu min baytiha, istashrafaha syaitan." Pag lumabas ang babae sa bahay niya, papalamutihan siya ng demonyo. Magiging focus ng kalalakihan ang sister na ito. Kaya ang babae dapat hindi yan madalas nalalabas ng bahay maliban kinakailangan. Halimbawa dahil naghanap buhay o may kailangan bilhin, pero maglalakwat siya, papasyal, kung wala namang halaga, hindi naman kailangan, hindi naman niya kasama mahram niya, hindi po kinakailangan sa babae na lumabas kasi papalamutihan ka talaga ng syaitan. Kaya nga naman, ang pinakamainam na sala ninyo sa bahay. So, saan ka pa? Hindi obligado sa inyo pumunta ng masjid. Hindi obligado sa inyo pumunta ng salatul Jumaa sa masjid. Ang lahat ng sala ninyo, ang pinakamainam na pagsasagawa nito sa bahay. Wa buyutuhunna khairul lahun. Ang inyong mga bahay, ang pinakamainam na pagsasagawa ng sala. Pinahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsala ang babae sa masjid sa mga kondisyon. Pupunta sila doon na hindi sila makikita ng mga lalaki. Kasi ang mga babae sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag magsasala sila ng isya, yung hindi na nakikita yung lakad nila, hindi na sila makikita sa daanan, tapos hindi sila pwede magpalamuti, at hindi sila pwede magpabango. Ang babae, haram. Sa babae na magpabango, nalalabas sa public at mamaamoy ng karamihang mga kalalakihan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat litasumma bihalqum fahiyazaniyatun fahiyazaniyatun fahiyazaniyat. Ang sinumang babae na lumabas sa kanyang bahay at nagpabango upang maamoy ng kalalakihan, tunay na siya ay nangalunya, nangalunya, nangalunya. Napakabigat. Kapag ang babae ay pumunta sa labas, tapos maamoy ng kalalakihan. Kaya kayo mga kung kayong pabango, kayo magpabango sa kapwa ninyo babae lang. Pwede kayo magpabango sa inyong mga mahram. Pwede kayo magpabango sa loob ng inyong bahay, sa mister mo, sa loob ng bahay, o sa kapwa niyo babae. Pero yung magpapabango kayo na madadadaan kayo pupunta kayo sa mga simposyum, may mga babaeng ganito at paumanhin, nagkakandak kayo ng simposyum, pero sobrang bango nyo. So, nagkakandak kayo ng simposyum, pero ang bango-bango nyo, napipit na naman yung mga ustads na yun yung iniimbitahan. Napipit na yung mga audience. So, una yan na violation na nagagawa ng mga kababaihan na nagkakandak ng mga simposyum o mga seminars na may kalalakihan doon. Ito gusto kong maintindihan ninyo mga sisters na nandito ang ilan sa mga violation na nalalabag ng ilan sa inyo sa pagkakandak ng mga symposium o mga seminars o mga lectures o mga muhadara ng face-to-face po. Unang violation ng mga babae, yung pagdating nila doon na napakabango nila. Dapat wala kayong amoy. Pangalawa, yung suot ninyo dapat talaga hindi nakikita ang inyong mga kagandahan sa pamagitan niyo. Iba, halos magrumampa na sa kanyang hijab, sa kanyang abaya, kasi kitang-kitang kanyang kagandahan sa kanyang abaya. Kitang-kitang kagandahan niya sa kanyang niqab. So, dapat hindi maakit ang kalakihan sa kanilang suot. Kahit na naka-hijab ka nga, pero naakit naman dahil sa sobrang ganda at sobrang makulay ang suot mo. So, dapat iwasan niyo po yan sa pag-attend ng mga symposium. Pangatlo, kinakailangan po mga sisters, kapag atin kayo sa mga symposium, kasi nga lalabas nga kayo, di ba? Which is hindi naman talaga pinitulutan sa inyo paglabas, malibang kinakailangan. So kung kinakailangan, dahil nga ating kayo ng mga symposium, ating kayo mga lecture seminars, at may mga kalakihan diyan, dapat po, ang pwesto ninyo dapat sa likod po. Ang pwesto ninyo ay dapat nasa likuran po. At hindi po kayo magkatabi ng kalakihan at pareho ang linya ninyo. Dapat ang lalaki, laging nasa unahan, katulad din sa sala, laging sa unahan. At ang mga babae sa likuran po, dapat hindi nakikita ang lalaki, ang babae yan, dapat sa likod talaga yan. Hindi yung konting ganito lang, makikita na kayo agad. Dapat sa likuran talaga yan. Pang-apat na violation ng mga babae na nagpapasimposyum o nagkakandak ng mga seminars, ito, maraming nakaka-violate nito. Kayo pa rin ang MC. Which is, violation talaga yan. Pinag-usapan natin ng mga ulama to. Hindi kayo pwede mag-MC. Na ang mga ustads nasa stage, tapos halimbawa kami ang mga guest speaker nyo, tapos ang MC namin, kayong mga sister, ano makikita namin sa sister pag mag-MC ka? Ikaw, nakatalikod ka sa amin.
Saan ka nga nakapwesto ngayon? Yun ang hindi dapat, nasa unahan ka namin. Okay, sa inyong program, pero sana mga sister, kung sa inyong program, ito payo to, huwag kayo ang mag-aaral na program. Ang gawin lang diyan, kung ano yung may tutulong nyo na hindi kayo makaka-fit na pag-aaral na pagkain, tapos ang magsiserve yung mga lalaki, ang magsiserve sa mga babae, babae din, at ang mag-i-MC ay ipaubayan niyo po sa lalaki yan. Kasi dadaan at dadaan kayo, tapos kayo pa yung magbibigay ng mga certificate. Sa kalakihan, dapat ay hindi rin kayo magbibigay ng certificate sa mga lalaki. Ang dapat na magbibigay ng certificate is mga miyembro ninyo na mga sa organization niyo na yun, mauutusan niyo, mga lalaki din po. Hindi po kayo dapat na ano. Tapos magpa-picture nandun sa ano, magkakasama na doon. So, asan ang hijab na tinatawag? Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Pag tinanong ninyo ang mga kababaihan na may kailangan kayo sa kanila, dapat sa likuran ng harang, hindi magkakasama kayo. So, yan ang mga isa sa violation sa pagsusuot ng hijab na hindi po na isa sa katuparan. Hindi po ibig sabihin ng hijab is nakasuot ka lang. Dapat sa gawain mo ay nakahijab ka rin. Sa gawain mo ay natatakpan din ang katawan mo. Hindi ka naglalantad sa social media. Hindi ka nagvo-vlog sa social media. Kahit na ang sabihin pa natin na ang aral na dala mo, na ina-upload mo sa social media ay tungkol sa Islam. Nagle-lecture ka tungkol sa Islam. Pero nagpapakita ka sa pag-vlog mo, sa mga lecture mo, nagpapakita ka ng mukha mo, nagpapakita ka ng hijab, nagpapakita ka ng niqab. Asan ang hijab dyan? Walang hijab dyan na tinatawag. Ang akala mo lang, ang hijab lang yung natakpan ng katawan mo. Pag sinabi tinakpan ng katawan mo, as in, hindi ka talaga makikita at hindi ka rin mag-upload ng larawan mo sa social media. Hindi ka rin dyan mag-upload ng mga content mo sa social media. Ang mga kababaihan na ito na sinasabi nilang nakatakip naman ako. So anong layunin mo at ina-upload mong larawan mo sa social media? Ipinapakita mo ang mukha mo sa social media. Nagle-lecture ka nga, nagpapakita ka ng mukha mo sa social media. Nagle-lecture ka, nakanikab ka naman. Ay, useless din yun. Kasi ang lalaki, hindi makaka-focus yan sa pagkikinig ng lecture sa iyo. Kaya dapat, takpan mo yan. Ang katawan mo, maging sa karamihan sa kalakihan, takpan mo ang aurat mo, mag-hijab ka sa public, mag-hijab ka sa social media, pwede ka naman magdakwa. Hindi natin ipinagbabawal na magdakwa kayo. Pero sa pamamaraan na wala kayong mafi-fit na nakalakihan. Paano kayo magdadakwa? Gamitin nyo ang inyong boses. Pwede naman kayo mag-upload ng boses lang ninyo, hindi naman kasi bawal ang boses ng babae. Sa kondisyon, fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kailangan wag naman nakaka-fit na yung boses mo na hindi na normal yung ginagamit mong boses. Ibig sabihin, pinapalamutihan mo yung boses mo. Nagpapa-cute ka. Hindi pwede yan. Kasi yung may sakit sa puso, makakaramdam yan ng pagnanasa. Hindi yan makaka-focus sa lecture na ibinabahagi mo, sister. Hindi naman sinasabi na bawal kayong mag-lecture sa social media. Bawal kayo mag-lecture sa social media kung magpapakita kayo ng mukha nyo. Bawal kayo mag-lecture sa social media kung magpapalamuti kayo, pagagandahin ninyo at mga-akit kayo sa inyong boses. So, magle-lecture kayo, mag-upload kayo, pero hindi po kailangan ng larawan mo, hindi kailangan ng video, at hindi nyo kailangan pagandahin ang boses ninyo. Nang sa ganun ay makarating po yung aral din ninyo sa karamihan po. Kaya mga sisters, huwag ninyong gagawin na dahil kayo ay nasa bahay lang naman kayo, o nasa cellphone lang naman, isasayaw-sayaw ka na dyan sa TikTok, sa Facebook. Hindi nga nakikita mo ka mo, sister, pero napakabastos ng bunganga mo. Asan ang hijab? May mga ganung mga ah, kababaihan na dahil sa ah, epekto ng social media, nandiyan ang nagtatakip ng kanilang mukha para mambastos. Pwede ka na mambastos dahil nakatakip ka ng mukha. Ang pagninikab, hindi dahil tatakpan mo yung pagkatao mo. Dahil pwede ka nang magsalita dyan ng anumang gusto mong pambabastos, pagsayaw, kasi hindi ka naman nakikita. Subhanallah. Alam mo, pag yung kahihiyan na yan na ipinapakita mo na sa social media, akala mo hindi ka ilalantad ng Allah, sa kabilang mo, ilalantad ka pa rin ng Allah. Tinatakpan mo lang yung mukha mo, pero sa kabilang buhay, ilalantad ka ng Allah at ipapahiya ka ng Allah sa kabilang buhay. Akala mo lang yan, nakatakip ka. Tinitira mo, binabanatan mo yung mga kapwa mo kababaihan. Instead na tapayuhan mo, pinapahiya mo pa sila. Ang sino mang tao o Muslim na ilalantad niya ang kanyang kasalanan sa social media, sa public din po yan kinukorek. Kaya ito kaalaman po sa inyo mga sisters. May mga ganong payo. Ustad, hindi ba dapat payuhan niya ng private? Hindi ba dapat, Ustad, private natin na papayuhan yung tao pag nagkamali? Private kung sa private niyang pagkasalanan. Kung pagkakamali niya is hindi sa public, alam mo sabi ng ating mga ulama, sumasayo na sa public yan, umiinom ng alak sa public. Di ba? Kumakanta sa publiko. Eh pero yung sa bahay lang siya kumakanta pero nabidyohan,
Hindi naman niya alam yung video na yun na-upload. So, sa private natin siya papayuhan kasi hindi naman talaga niya nilalantad yung kasalanan na yun. Yan yung kinakailangan na sa private natin papayuhan. Pero sa public naglalantad ng kanilang kasalanan, umiinom ng alak sa public, naninigarilyo sa public, sumasayo sa publiko, nakahijab nga, nakanikab nga, kumikimot-kimot yan sa public. Ang pagtuwid sa kanyang kasalanan sa public din po yan. Para malaman po ng mga, hindi po yan pagpapahiya. Kaya nasabi ng ating mga ulama, kung sa public niya ginagawa ang kasalanan niya, sa public natin itinutuwid niya. Kaya minsan maririnig natin sa ilan sa mga kapatiran, Ustad, ba't yung pinapayuhan yung tao sa public? Hindi ba pagpapahiya sa kanya yan? Yan ang akala mo. Dalawa ang kasalanan. May kasalanan na ikaw lang nakaalam doon. Dapat, huwag mo naman siya ipahiya. Pagpapayuhan mo siya, huwag mo siya ipapahiya. Yan lang tama. Pero yung lantaran na nandiyan na social media, upload ng upload, pambabastos sa public, pagsayaw na sa public, pagkanta sa public, nagbibip sa public, sumasayo sa public, gumagawa ng nagdadakwa ng mga kamalian sa public. Alam ka na, siyempre ang daming nakikinig sa kanya, ang daming napapapaniwala. So, alam nga naman itutuwid mo sa private yan. Ang daming kumakalat ng kasalanan niya. So, sa public din natin itutuwid yan para sa kaalaman niyo yan. Ang tinutuwid sa private, yung kasalanan na hindi naman niya pinapublic yung kasalanan niya. Siyempre, na-upload lang siya, na-picturean lang siya, o nakita mo siya, siyempre, ipa-private. Huwag mo siya paiwan sa public kasi hindi magikinig yan. So, ang hindi po kahulugan ng hijab ay natakpan lang yung katawan mo, pero masikip naman yung suot mo. Hindi hijab tawag doon. Hindi po hijab na yung akala ng mga babae, ang hijab is yung tarha. No. May mga bangsamoro ng pagkaunawa nila sa hijab, tarha. Hindi po, ang hijab is takip. Yan ang ibig sabihin ng hijab. Ang hijab ay takip sa buong katawan. Yan ang hijab. Ang pagkaunawa ng ibang mga Moro sa mga Maguindanao, mga Maranao, mga Tongsog, o magkano yung hijab dyan, akala nila ang hijab lang, ito lang. Yung sa ulo, ang hijab is buong katawan yan, tatakpan. Yan po ang hijab na ibig sabihin. Hindi po yung dito lang sa ulo, tarha. Mali po yung pagkaunawa ninyo mga magkaunawa ng mga ilan sa kapatiran natin na ang hijab is ito lang, yung sa ulo lang. Kailangan matakpan po yung buong katawan mo. Matakpan yung ulo mo, matakpan yung katawan mo, hindi babakat yung dibdib mo, hindi babakat yung mga legs mo. Kailangan hindi siya manipis, kailangan makapal, kailangan maluwag po yung suot mo at hindi po nakakaakit ang kanyang kulay. At kailangan wala rin pong kasamang pabango. At kinakailangan, wag mo rin i-upload ang larawan mo sa social media. Wag kang sasayaw diyan, wag kang kikimbot diyan, wag kang kakanta diyan, wag kang magvi-vape diyan, wag kang magpapakita sa social media, wag kang magva-vlog. Kaya nga sa mga kababaihan na nagva-vlog, tunay na kayo ay nakaka-fit na. Yung nagpapatuloy na pag-upload ng kanilang larawan tapos nagva-vlog sila sa kanilang social media kahit kaalaman pa sa Islam. Hindi ka buti nakukuha mo diyan, kasalanan pa. Mabuting layunin mo pero mas malaki ang kasalanan na kukuha mo kasi sa lahat ng lalaki at mga napi-fit na mo diyan sa larawan mo sa social media, mas malaki ang kasalanan mo kaysa pagkaaral na pinabahagi mo sa mga tao. So yun po mga sisters, kailangan maunawaan natin ang ibig sabihin ng hijab. Ha? Hindi po, ang ibig sabihin ng hijab ay natakpan ng ulo mo. Tapos yung katawan mo na masikip, tapos yung pantalon mo masikip, dapat maluwag po lahat yan. At hindi po mafi-fit na. At inuulit ko po sa kababaihan, ang dapat sa inyo ay hindi po kayo talaga lumalabas ng inyong mga bahay. Kung hindi kayo pwedeng lumabas ng inyong bahay, huwag din po kayo mag-upload ng inyong mga larawan sa social media. At kahit nakanikab ka pa. Sabi ng iba, Ustad, nakanikab naman ako. O ngayon, para saan natin upload mong Ustad, May Day lang. O anong pagkakaiba ng May Day at in-upload mo? Ang May Day, pansamantalang kasalanan? Dahil isang araw lang naman yan, tapos mabubura na. Subhanallah. Pero palang pansamantalang kasalanan? Walang pansamantalang kasalanan, mga kapatid. Ang kasalanan, isiwasan natin, wala pong temporary. Kasi kung dyan ka namatay, di, kasalanan po yun. Wala pong pagkakaibang in-upload mo at saka ginawa mo lang na may day. Wala pong pagkakaiba. Kasalanan po lahat yan. Kaya, dagdag ko pa dito mga sisters, iwasan nyo rin po ang paggamit ng musika. Opo. Yung nag-upload nga kayo ng mga lectures, may musika naman, di ko alam, ano bang gusto mo diyan ipahiwatig? Gusto mo malungkot yung nakikinig ng lecture, sasabayan mo ng musika? Asan yung lungkot doon? Kasalanan. Yung background ng mga lectures, background ng mga ina-upload ninyo, tapos mga larawan pa ninyo ng mga music, subhanallah, haram. Halos magkasundo mga ulama na ang music ay haram. Ang music ay haram po. Huwag kayo mag-upload at huwag niyo sasamahan ng lectures, mga videos po ng musik. Ay na pong maliwanag po na 100% po nang naririnig natin ay lecture lang po. Huwag niyo na pong samahan kahit, Ustad, samahan ko na ng share. Ano bang layunin mo talaga? Gusto mo ba na nakapokus tayo sa lecture o nakapokus kami doon sa music na na
ina-upload mo. So yan ang hindi naiintindihan ng mga kapatiran natin sa pag-upload ng ano po, ah, mga videos ay yung pong nilalagay pa nila ano. Sa kalakihan naman po, kung ayaw niyo po na ma-fit na din po yung mga kalakihan. Kami kami naman po sa kalakihan, ibang usapan na po kasi wala iba po sa hijab namin. Ang topic kasi natin, may nagtanong kasi na parang may lalaki dito. Ang naman po sa lalaki, siyempre, ang ginagamit kasi ng shaitan na pang-fit na talaga is babae po. Kaya sana magamit po ninyo mga sisters ang inyong organization na to para matigil po na ma-fit na po yung mga kalakihan. So inshallah, naway napulutan ninyo ng aral ang ibig sabihin po ng hijab. Okay? At ano ba yung mga katangian ng kasuotan na dapat isuot ng kababaihan. So, hindi po natin pinagbabawal ang makulay, pero ang dapat, yun ulit ko po, ang hijab po dapat matakpan ang buong katawan. Kinakailangan po, makapal po yan at hindi po nagbabakat. Maluwag po yung suot ninyo at hindi po nakakaakit ang kulay at wala din po dapat na pabango yan. At yung kulay, pinakamainam na kulay ay kulay itim po. Yan po ang pinakamainam dahil malayo po ito sa makakaakit po sa mata ng kalalakihan. At hindi ibig sabihin naka-hijab ka na, nakatakip ka ng oras, eh pwede ka na mag-upload. Huwag ka rin po mag-upload. At huwag ka rin mag-content, huwag ka rin po mag-vlog, maging vlogger. Hindi po talaga pinahintulutan sa Islam na ang babae po ay maging vlogger po. Na kung saan ina-upload niya yung mga larawan niya, mga lectures niya, nagpapagitan ng mukha, ng kagandahan, kasalanan lang po makukuha mo dyan. At kung mamamatay ka na na-upload ng mga larawan mo na yan, aanihin mong kasalanan sa libingan hanggang buhay ang video mo na yan, hanggang napapakinabangan ng mga tao, nafe-fit na mo ang video mo, ay magpapatuloy ang kasalanan mo sa libingan po. Okay, so sa may katanungan, pwede na pong magtanong po. Sino po may tanong po? Mag-open na po ng microphone. Assalamualaikum Ustaz. Walaikum salam. Ustaz, may nakita ako kanina na video. Parang ano siya, Maranao. Tapos ang lahat ng mga babae, naka-hijab sila, parang nasa party yata sila. Tapos kumakanta siya, Ustad, ng ano, You Raise Me Up. Ano yun? Di ba haram po yun sa atin sa Islam, yung kanta, ganun. Tapos kumakanta sila nasa hagdan. Siguro may nagdidibu yata. Hindi ko alam, subhanallah. Astagfirullah. Ano yun? Okay, unang-una, wala tayong debo o tinatawag na debo sa Islam or birthday party, wala tayong ganyan. Yan po unang-una ay bid'ah. Plus kakantahan pa, pangalawang violation. Plus kantang galing sa simbahan, pangatlong violation. Plus kung may shirk pa, ay delikado yun. Baka mapalabas sila sa Islam dahil lang sa kanta na yun. Kaya nga, ingatan natin ang mga salita na lumalabas sa bibig natin kasi baka ito maging dahilan na mahulog ang tao sa impyerno. Kaya itong dila natin, pangalagaan natin kasi napakadelikado na makapagbitaw tayo ng mga ganyan. So, yan ang pinaka-ingatan natin. Kaya dapat mag-aral tayo sa mga aralin natin sa Islam kasi hindi porkit naka-hijab na, pwede nang kumanta. Hindi porkit naka-hijab na, pwede ka na mag-birthday. Pwede ka na mag-devo. Ito ay mga bagay na na-adapt sa mga non-Muslim. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ang sino mang gayahin niya mga special na gawain ng mga non-Muslim, ay mapapabilang siya sa kanila sa gawain na yan. At sa kabilang buhay, may ililipon sila ng Allah sa kabilang buhay kasama ang grupo nila na yan. Kaya naway gabayan ng Allah at may tuwid yung mga sisters na yun. Actually, parang dumaan yata sa akin yun, pero hindi ko pa nabuksan. Sabi nila kumanta daw, kaya so ganito, hindi ko alam anong ano. So, naway mapayuhan yung mga sisters na yun na gumawa ng ganung gawain kasi violation talaga sa Islam yun. Nakakahiya, no? Nakakahiya na, alam mo yun, Muslim na Muslim ka, tapos nag-birthday ka, tapos nagdidibo ka, nagawain ng mga non-Muslim. Subhanallah. Tapos kakanta ka pa, kantahan ng simbahan. Asan yung aral natin sa Islam? Oo, yung violation ay pagkanta at may musika, pero kanta pa ng simbahan na may shirk. Wala billah. So nakakatakot na mapalabas ang tao dahil sa mga kanta-kanta na yan na kinakanta na mga may worship sa kanilang religion. Wala billah. Sige po. Jazakallahu khairan po Ustad sa iyong kasagutan. Ustad, sobrang dami pong nakarisan. Ah, i-ano po ba natin 'to lahat o tatlo lang po?
Tatlong Wag question lang. hindi, tatlong question lang po, hindi ko kayang sagutin lahat kasi yung Okay, so sorry dun sa Norhata tsaka sa admin ng Lescraon. So, Aisha de la Cruz, tafadali ya Okti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad, at sa lahat. Ustad, tanong ko lang po, kasi di ba po mahalaga ang paghihijab kasi para hindi makapit na po sa lahat ng kalalakihan. Tapos nabanggit din po sa Quran at Hadith na takpan ng aura at ang mukha ay kasama sa aura. Bakit hindi po siya obligado yung niqab? Kasi 'di ba mas nakakapit na po pag ang mukha ay hindi nakatakip. Katulad po sa mall, siyempre yung mga babae hindi naman nakaano, tapos siyempre yung mga lalaki nakatingin talaga sa mukha ng mga babae. Yung pong aking ano po, Ustad, just a clarifier. Yeah, naiintindihan po natin. Actually, ang usapin kasi sa pagninikab, hindi po ito usapin na napagkasunduan ng mga ulama. At hindi rin po ito binanggit mismo sa Quran o sa hadith na salitang nikab na kinakailangan, obligado po sa kababaihan na magnikab. Ito po ay usapin po ng fiqh. Usapin po ito na hindi po napagkasunduan ng mga ulama. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran lang, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yan ang sabi ng Allah, wag nilang ihayag ang kanilang palamuti, maliban lang kung ano lang yung hayag. So, dito, kung babasahin natin ang tafsir ng ating mga ulama, pati ang patatafsir ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkatapos niya is Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ang tafsir niya mismo dito sa pwede lang ihayag ang mukha at ang palad ng kamay pati ang talampakan ng paa. So sinama ng ating karamihan sa ating mga ulama yan. Kasi ang sabi ng karamihan sa ulama, nagsabi na hindi obligado magnikab, kundi ang pagninikab para sa kanila sunna lang sa mga babae na hindi nakaka-fit ng kagandahan. So, tungkol naman sa kung hanggang saan yung kagandahan ng babae na pwede maka-fit na. So, yun na hindi ko kayang sabihin kung gaano kaganda yung babae na pwede ma-fit na, maakit. Basta wag ka lang maglagay ng mga make-up, mag-lipstick, magpapakapal ng papaganda ka. So pag gagawin mo yan, maobligahan ka magnikab kasi nagpaganda ka sa public eh. Pero yung normal na paglalakad mo sa labas, ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi ka naman magkakasala kung makikita yung mukha mo. Yung normal na mukha, hindi yung mukha na galing sa salon. Ha? Galing sa makakapal na mga lipstick, makakapal na mga make-up, at samahan pa ng mga pabango. Yan talaga yung dapat na magnikab talaga. At hindi lang po yung sister. Kahit na lumabas ka sa mall, kung nakanikab ka at maakit yung ganda-ganda ng kilay mo, tapos ang ganda ng ang kitang-kita yung di ba? Eh, hindi lang, pati ang mall, hindi mo pwedeng puntahan, sister. Pati mall, hindi mo pwedeng puntahan. Hindi porkit nakanikab ka na, pwede ka na sa mall. Hindi ka pa rin pwedeng pumunta sa mall. Kasi, hindi ibig sabihin nakanikab na, pwede nang lumabas. Okay? Ang pwede lang lumabas yung nakanikab, yung nakahijab. Hindi, baka mamaya, mas matahol pa yung nakanikab. Dapat hindi pa, kasi ang bango-bango niya. Ang ganda-ganda ng mata. Nakataas pa yung mga kilay, di ba? Tapos ang ganda ng mga eyebrow. O mga nakaka-fit na diyan. O di talo pa niya yung nakahijab na hindi naaakit yung mga lalaki. Mas maakit pa yung lalaki doon sa nakanikap. So, pangkalahatan, huwag magpaganda, huwag magpalamuti, huwag magpabango. Dapat nakasuotan para iwas fit na. At inuulit ko, yung mukha, hindi ito napagkasunduan ng mga ulama. Kaya ang pinakamainam sa babae, hanggat kaya ay magnikab. Yun ang pinakamainam. At hindi ko naman sinasabing iobliga ko kasi usapin nga na hindi napagkasunduan ng mga ulama, pero ipinapayo natin ang pinakamainam sa babae kahit hindi maganda. Kasi sabi nga nila, wala naman do pangit. Maganda naman. Kung walang pangit, alam ng mga ulama yan na walang pangit, di ba? Walang pangit na babae sa mundo. Pero hindi ba alam ng mga ulamang salitang to? Alam ng mga ulama na walang pangit pero normal. Normal na may babae na hindi naman tayo maakit sa mukha niya. So sabi ng ating mga ulama, kung makaka-fit ng kagandahan niya, ibig sabihin talagang super ganda, magnikab. Pero yung babae na dadaan lang pero walang papansin sa mukha niya, ibig sabihin normal. Walang problema mag-hijab Pero yan. Ustad, Okay? di ba Ustad, meron nga narinig ko yung ganyan eh. Di ba, for example, hindi ka nga maganda, tapos siyempre nakakapit na ka pa rin kasi lalaitin ka, magkakaroon ka ng kasalanan dun sa tao, dada ka, tapos ikaw mo si sister, anong ganito. Siyempre may masasabi pa rin. Di ba po? Basta ang mahalaga, hangga't maaari kung kaya natin magnikab. Tungkol naman sa kung ano man sabi ng mga tao, hayaan natin yun. Ang pinakamahalaga ay wala tayong mababiolate na mga aral sa ating relihiyong Islam po. Okay po, Ustad, just a clarifier.
Yeah, Ustad. Assalamualaikum. Pahabol po. La- Assalamualaikum. Kung dalawa, 2 question na lang. Yeah, Ustad, babasahin ko na lang daw po. Sige po, pabasa na lang. Sige po. Jazakumullah khair. Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano pong hatol doon sa nagtatrabaho sa ospital na may uniform na dapat suotin? Ang cover sa ulo ay mataas at tuwing uuwi ay nagsusuot ng abaya. Okay, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yung mga nurse, nakikita ba yung buhok nila? Ganun ba yung tanong? Opo. Hindi, parang mataas yung pagsusuot yata. Hindi naman na-mention na nakikita yung buhok. Okay. Kung ang usapin dito yung pagtatawa, hindi naman malaking issue yan. Kasi ang tinutukoy doon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama yung pagpapakita ng kanilang aurat. Yun yung katangian nila. Kasama ng pagpapakita ng kanilang aurat na masisikip. Pero kung yan ay uniform na kailangan nilang gawin at natatakpan din ang kanilang ulo, walang issue dito. Pero babaguhin nila ito pag-uwi nila. Ang bawal na magtrabaho sa ospital, yung nakikita ang kanilang buhok. Hindi pwede mag-hijab. Kasi kung hindi ka pwede mag-hijab bilang nurse, bilang doktor, hindi ka pwede magtrabaho dyan. Kahit na yan ang natapos mo. Hindi naman pwede pagpalit mong religion mo dahil sa trabaho lang. Okay? So kung nakikita naman ng kanyang, natatakpan naman ng kanyang aura, natatakpan naman ng kanyang buhok, at gano'n lang yung paraan ng pagtatakip nila, wala problema doon. Kasi kabilang sa trabaho niya yun. Babaguhin lang niya ito pag-uwi niya. Assalamualaikum, Ustad. Question lang po. Like, dito ka nagtatrabaho sa abroad, so kailangan mo mag-niqab, tapos pag sa Pilipinas, hindi ka na naka-niqab, okay lang yun? Wala namang issue dito. Pero siyempre, ang isang mananampalataya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang katangian ng isang mananampalataya na idha amila amalan an yutqinahu. Pagka gumawa siya ng isang bagay, huwag na niyang iwanan. Pag gumawa siya ng isang bagay na mainam, huwag na niyang iwanan. Yun ay pinakamainam para sa kanya. Pero kung halimbawa, napilitan lang dahil nga gusto ng amo niya panikabin, tapos pag na Pilipinas mag-hijab, wala namang issue doon. Asan na Abdul Aziz? Yung pangalawang tanong. Ito ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, paano po yung mga online seller hindi may iwasan na makita sila sa live? Huwag na sila mag-online seller na magpapakita sila ng kanilang mukha. Pwede naman gumamit ng mannequin. Yes, pwede naman gumamit ng mannequin. Pwede naman ipakita yung So, not advisable talaga na magpapakita yung babae sa kanyang pagbibinta sa online. Kailangan pa niyang isuot yung kanyang ibibinta. May lalaki naman, di ba? Katulad ko, di ako makalabas. Okay. So, marami online seller na nakanyakab ngayon. yes, wag sila magpapakita ng kanilang mukha po. Kahit na nakanikab yan, hindi pa rin pwede yan. Hindi po, yung pagdadawa nga, hindi pwede. Mag-online selling ka pa na hindi naman obligado. Yung pagdadawa, kung tutusin, mas mabigat yung sa pagbibinta. Hindi nga pinahintulutan sa babae na kanikab na magdawat, magpakita ng mukha. Bakit pahintulutan natin sa nag-online? Mas magaan yung online? At mas kinakailangan? Hindi pwede yan. Kailangan gagamit sila ng mannequin or may lalaki na pwede sila mautusan na ipakita yung sa mannequin. Pero wag naman mag-abaya yung lalaki. Hindi na kailangan mag-abaya. Isukat na lang sa labas. So may mannequin naman na pwedeng makakita doon. Last question na po, Ustad. Sige, last na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, tanong ko lang po, magkakasala po ba ang isang lalaki kung papayagan niya every Friday ang kanyang asawa na doon mag-Jumaa sa masjid? Hindi magkakasala po ang lalaki po. Hindi magkakasala. Bagkus pag ang babae, pag may asawa po kayo, magpaalam lang po kayo sa mister niyo. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Huwag niyo pagbawalan ang inyong mga misis na magsala sa masjid kapag sila nagpaalam. So, ibig sabihin, ang bawal pag hindi nagpaalam. Hanapin ni mister, walang luto sa bahay, wala doon sa bahay, walang naglinis, walang nagugas ng plato, nandun pa lang sa masjid, nagsala ng Juma. Kahit nag-Juma ka pa doon, sister, pag hindi ka nagpaalam sa mister mo, magkakasala ka kasi pupunta ka ng masjid, hindi ka pa na nagpaalam. Pero pag nagpaalam, walang issue doon. Okay? Basta matuto kayo magpaalam, ha? Okay, paalam na rin ako. So, Ustad, pwede Ah, last question, please. Ustad, Pwede po Ayan, last question. Last na po kasi last na yung kanina. Okay, isa lang. Ustad. Mahina yung kalaba. Ustad, ang nikab po ba ay wajib or sunnah?
Ang niqab ay hindi po napagkasundo ng mga ulama. Binanggit ko rin kanina. Sabi ko, ang pananaw ng Opo. karamihan sa ulama, ang niqab is sunnah. Sa Hanabila, wajib, at ito ay sinang-ayunan ng Saudi Arabia, ng Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymeen, at iba pang mga ulama dito, ang niqab para sa kanila ay wajib. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, sunnah. Nagiging wajib lang ito sa karamihan sa ulama pag nakaka-fit na o maganda ang babae. So dito, nagkasundo sila na dapat nang magnikab ang babae kung nakaka-fit na ang kanyang kagandahan po. Naam. Okay, so pasensya na po, paalam na po ako ha. So Allahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next time ulit, pero para mga tutunod.